So, mga kapatid, atin pong pag-usapan ang kalituhang dulot nga po ng Kapaskuhan. Pakibasa po, Philippians chapter 2, verses 5 hanggang 11. Sige po. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Bakit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan. Naging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y kusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay lulubod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. So mga kapatid, kung mapapansin po natin, yan po yung paliwanag po ni Apostol Pablo patungkol nga po sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kanyang sinasabi, mga kapatid, mula po doon sa verse 5. Kung titingnan po natin, maliwanag po. Sinasabi doon, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So, ano ba yung nasa isip ng ating Panginoon na dapat nating nasa sa isip ngayon? Amen. So, pag-usapan po natin ang Kapaskuhan. Sa isa pong tinatawag na critical thinker, ibig ko sabihin mga taong talagang mapag-isip o malalim kong mag-isip. Kasi ngayon po kasi ang tao nag-iisip lang mababaw. Wala na po ako nakikita talaga mga critical thinker na yun po talaga sa tao ay kaguluhan o kalituhan. Isang nakalilitong mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Being struck by the paradoxes of Christmas. Pag sinabi pong paradox, alam niyo ba yung paradox, ang meaning po noon? Sige nga po, sino ba nakakaalam? Kabalintunaan sa Tagalog. Yan. So kabalintunaan na para bagang totoo o pwede siyang maging totoo o para bagang pwedeng sa tingin ng iba parang hindi totoo pero totoo. Yan. So parang hindi totoo pero totoo. The strange juxtaposition. Pag sinabi kong juxtaposition, mga kapatid. So gumamit po ako ng mga salitang ganyan kasi nakita ko rin yan, mga kapatid. Pero sa Tagalog, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, dalawang magkaibang bagay na pinagtabi mo at doon po inihahambing mo ang dalawang magkaibang bagay. Ang tawag po diyan, juxtaposition. Dalawang magkaibang bagay, pinagtabi, din inihambing sa isa't isa. Siyempre, pag hinambing mo yon, dalawang magkaiba ang makikita po natin ng Christianity. And a kind of carnival mentality of the festivity. Mga kapatid, ang Pasko po ngayon, parang karnabal na. Amen? Kaya nga nakalilito eh. Ang saya-saya ng Pasko. Ang tanong, yung una bang Pasko masaya? Diba? So nakikita natin, karnabal na ang Pasko ngayon. Ang isip ng tao tuwing Pasko, regalo, bagong damit, bago lahat. Pero hindi niya iniisip, kailangan magbago rin siya ng kanyang pag-iisip. Amen. Kung binabago natin ang lahat ng bagay sa ating pagkatao, mas dapat baguhin natin mismo ang ating pagkatao. The humility and poverty of the stable confused with wealth and indulgence. Noong unang Pasko, mga kapatid, nung ipinanganak ang ating Panginoon, makikita po natin ang kapakumbabaan at kahirapan. Bakit kapakumbabaan? Si Jesus ay salita ng Diyos. Tama? Siya yung salita ng Diyos. At sabi nga po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Kaya itong Diyos na nasa langit, bumaba. So nagkaroon po ng humility. Nagpakumbaba ang Diyos. Inabot ang tao sa kanyang kinalalagyan. Then, anong sabi doon? Humility. At makikita po natin dito, yung poverty. Diba? Pwede namang ipanganak siya sa bahay. Pwede namang sa palasyo kasi hari siya. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya yung Diyos. Pero bakit mas pinili niya sabsaban? Diba? Mas pinili niya ang kahirapan. Amen. Kaya huwag kayong taka kung tayo'y naghihirap. Amen. Dahil ang pagiging Kristiyano, hindi po pagiging mayaman. Ang Pasko, hindi para sa mayayaman. Amen. Ang Pasko, ang unang Pasko, ang layunin nito, tama ang turo ni Ate Kayla, para wasakin ang gawa ng kaaway. At ang tao ay magkaroon ng kaligtasan sa pagkawasak nito at magmana ng buhay. Oh, di ba? Per months pa lang, lumilitaw na kagad si wherever I see you. Oh, di ba? Wherever agad, wherever. So, eto na mga kapatid, that is silliness. Kamang-mangan po yun, mga kapatid. Di ba? The seriousness of the incarnation with the silliness of the partying spirit. Di ba? Seryoso po ang pagparito ng ating Panginoon. Wala pong kasiyahan, walang party-parting nangyayari. Pero ngayon, ano nang nangyayari? Christmas party. Laklakan dito, laklakan doon. Oh. Ayoko na pong gamitin yung inuman. Laklakan na talaga kasi lumalaklak na sila ng alak. At ito po ang nakakalungkot. Mga pababae o mga palalaki, manginginom na. That is silliness. The colored Christmas lights compared to the stars of heaven. Diba? Eto, ba't kapag kayo titingala sa langit, tingnan nyo na lang ang mga palamuti sa mga shopping mall. O, diba? Dumaan ka ng Molino Boulevard, doon sa may bandang amin. Wow, ang gaganda, diba? Mga binibentang mga kumukuti-kutita. Lahat po, nakikita nyo, ang pandaraya ng kaaway. Dinadaya ang tao. Hindi na mamalaya ng tao. Dinadaya tayo ng demonyo. Amen? Kaya nga po, ang tao ngayon, litong-lito na. Pasko nga ba talaga? Ba't hindi ko maramdaman? Sabi ng iba, ang Pasko ay para sa mga bata. Sino may sabi? Paano maiintindihan ng bata ang mensahe ng Pasko? Kung ang Pasko ay para sa mga bata, ang Pasko ay para sa lahat. Amen. Bata man o matanda, para sa kanya ang kapaskuhan. Amen. The enemy of next. Okay. The enemy of man's soul neatly designed confusion to deviate us away from God. Eto na mga kapatid. Sino ba ang kaaway ng kaluluwa ng tao? Siyempre, si Taning. Amen. So, pag sinabing neatly designed, ibig sabihin talagang napakalinis ng dinisenyo. Ginawa niya, nalituhin ang tao upang ang tao ay mailayo sa Diyos. Amen. Cheap plastic toys mixed with the true gift of the wise man. Isipin mo, ang tao, ang tagal natin pinaniwala, 3 hari sila. Hindi po ba? Naniniwala tayo doon, 3 kings. Pero ang sabi ng Bible, wala nga 3, wise men of the east. Mga pantas na lalaki ng silanganan. Amen. Sila ay may mga dalang regalo para sa Panginoon. At ang regalo nila, hindi cheap, hindi mumurahing plastic. Amen. Ang mga bata ngayon, tuwan-tuwa sa mga plastic. Kaya paglaki nila, plastic na rin sila. Amen. Diba? Pero ano ang regalo ng mga matatalino? Ginto. Diba? Mira.
at kamanyan. So may mga kahulugan po yun, hindi na po natin kailangan detalye pa. Then, angels confused with flying reindeer. Yung mga anghel na noong ipinanganak ang ating Panginoong Yesus ay nagdiriwang, umaawit po silang may kagalakan. Oh, di ba kasi malamig? Oh. The filth of stable confused with white glistening snow. Kaya tayo mga Pilipino umaawit tayo. I'm dreaming of a white Christmas. Bakit ka nangangarap ng white Christmas? Sa palagay ninyo, masarap manirahan sa Northern Hemisphere? Hindi! Sa Amerika ba masarap manirahan? Hindi rin. Dahil kapag araw ng Pasko, hindi sila makalabas ng mga bahay nila. O, diba? Tayo, gala dito, gala doon, hanggat makakagala ang mga paa. Kaya siguro may rayuman na sa Pasko nyo. Kasi para huwag ka nang gumala, Amen. So nakita nyo, doon po sa sabsaban, marumi. Meron ba sabsaban na malinis? Marumi ang sabsaban. Ngayon, nililito tayo sa nagtitislapang mga snow. Dahil walang snow sa Pilipinas, gumawa ang mga kapitalista. O di ba? Papasok ka doon, magkano bayad? 250 lang. 250. Sa bagay, papahiramin ka lang nung jacket nilang makapal, no? Tapos, makakapasok ka na sa isang lugar na puro snow. Talagang snow yun. Oo. Di ba? Kasi, dahil nga, ang temperature po doon sa building na yun, talagang napakababa, talagang mamimaintain po yung mga yero doon. So, gusto natin yan. So, Mary and Joseph with Santa Claus and North Pole reindeer. Di ba? Si Mary, saka si Joseph, ipinagpalit natin. Kanino? Kay Santa Claus. At doon sa mga reindeer niya. Hindi mo kabisado yung mga pangalan ng reindeer. Pero alam mo, may Pixel, may Rudolph. Di ba? May mga pangalan nila eh. Yung mga reindeer ni Santa Claus, meron mga pangalan yun. So, yan po. At dito, ang matinding kalituhan tuwing araw ng Pasko, ang sikat sa mga bata at ang sikat sa tao, hindi si Kristo, kundi si Santa Claus. Tama ba ako? Si Santa Claus ang sikat pag araw ng Pasko. Nasaan na si Kristo? Nasa isang tabi. Amen. Walang pumapansin. Kaya nga, confused na ang mga tao. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Kapaskuhan? What chaos next and confusion these seasons bring? After all, what is Christmas all about? So ano ba kaguluhan? Anong kalituhan ang hatid nitong pagdiriwang? After all, ano nga ba talaga ang Kapaskuhan? What is the celebration of Christ's birth really about? Diba? Ano pa talaga ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating manunubos na si Jesus? Sa ating pong Sunday School kanina, sinabi po ng ating tagapagturo, hindi mahalaga ang petsa, ang araw, kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon. Ang mahalaga, ang katotohanan na ang Mesyas o ang tagapagligtas ay naparito sa mundo. Amen. Naparito. Dapat yun po ang nakatanim sa ating isip, sa ating puso, mga kapatid. Na ang ating ipinagdiriwang ay ang pagparito ng Diyos at nakisama at nakipamuhay sa tao. Amen. We could approach it from different standpoint. So pwede daw po natin tingnan ang Kapaskuhan sa magkakaibang punto de vista, sa iba't ibang pananaw o kinatatayuan. So, tingnan po natin mula po sa pananaw
ng mga propeta sa lumang tipan. From the Old Testament prophets. Tingnan natin kung ano ba ang Kapaskuhan. Dahil sila po ay matagal na po nilang inihula, subalit hindi nila maunawaan kung kailan at kung ano ang sinasabi ng pagparito ng Diyos. At kung titingnan po natin mula sa pananaw ni Mary at Joseph at ng mga anghel at ng mga pastol sa sapsaban o doon po sa kaparangan at maging yung mga pantas na mga taong taga-silanganan, ano ba talaga ang Kapaskuhan para sa kanila? Magkakaroon po tayo ng iba't ibang kakahulugan ng Pasko. Kayo mga kapatid ko, ano ba para sa inyo ang Kapaskuhan? From the innkeeper and of Herod, they had a lot at stake in their own mind. So parang tayo din, iba't iba ang ating pangunawa tungkol sa kung ano ang Kapaskuhan at kung bakit kinakailangan ito'y ipagdiwang at kung bakit ito ay napakahalaga bilang sa ating mga Kristiyano. Amen. So tingnan po natin. Next, let us look at the standpoint of Paul. Doon po sa Pilipos, binasa natin kanina. Amen. Ito po yung aral patungkol nga po sa Kapaskuhan. Amen. Sabi, sa Tagalog na ulit, parang maganda yung Tagalog. Hawak ko kasi English eh. Nakalimutan ko yung Tagalog kung baga. Sige po, verse 5 muna. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Yeah. Naway magkaroon tayo ng kaisipan katulad ng kay Kristo Jesus. So ano kaya sa palagay ninyo ang kaisipan na nasa isip ng ating Panginoon? Na pagkabat siya Diyos, hindi niya inaring maging kapatay ng Diyos. Ibig sabihin, pagpapakumbaba. Amen? Mula sa kanyang kalagayan, sa kalangitan, siya'y bumaba sa lupa para makihalubilo sa tao na kanyang sinisinta. Mga kapatid. So ano ang nasa kaisipan ng Panginoon? Pagpapakumbaba. Amen. So, hindi po dapat at wala dapat sa kaisipan ng isang Kristiyano ang pagiging mapagmataas. Because dapat mapagpakumbaba tayo. Ang tingin po natin sa ating mga kapatid ay mas mahusay sila, mas magaling sila kaysa sa atin. Amen. At tayo po'y handang maglingkod para sa kanila. Hindi tayo yung utos dito, utos doon. Hanggat kaya po natin, gawin natin. Ako po'y naniniwala na ang Diyos, kaya niya mag-utos. Kaya niyang ipatubos kung sino ang gusto niyang maging manunubos. Pero hindi niya ginawa yun. Dahil ang katotohanan, sinasabi ng banal na Biblia o ng banal na kasulatan, siya mismo, bagamat siya Diyos, nagpakababa. Nagsuot ng laman, nasumpungan sa anyong tao. Amen. So yun po yung kalagayan. So, ako po, bagamat tayo po'y magkakapantay, pero mas gusto ko pa po na mas mababa pa ako kaysa sa inyo at kayo po ay mas mataas kaysa sa akin. Dahil gusto ko po talagang maipamuhay kung ano ang isinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Tandaan niyo mga kapatid, minsan lang ang tao mabuhay. At tayong lahat ay haharap sa paghuhukom ng ating Panginoon at ang paghatol ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Amen. Ngayon ang tanong, ano na bang ginawa natin para sa Panginoon? O kaya tayo gumagawa para sa sarili lang natin? Pero mga kapatid, nasaan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? At hindi ito mapasunod ang mga Kristiyano sa kung ano ang katotohanan. Bakit ang dami pa rin na mga naglilingkod sa Diyos pero wala talaga eh. Puro lang salita. Pero wala sa puso nila ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw man ay hinahadlangan sa gawain ng Diyos, may layunin doon eh. At ito ang nakikita ko. Isang malaking patotoo. Kung haharapin mo ang mga hadlang na yan ng merong lakas ng kalooban, ano ba naman yun? Takasan mo. Amen? Patotoo mo yun.
masasabi mo pagdating ng araw, dahil sa Panginoon, natuto ako tumakas. Amen? Sa China nga bawal ang Christianity. Bawal yun doon. Kasi communist yun Pero ang mga incheck na mga Kristiyano, patagong naglilingkod sa Diyos. Di ba patotoo yun? Pag nahuli ka, bugbog sarado ka, nakakulong ka. Hard labor, doon po sa bilangguan. E ano ngayon kung ako'y mabilanggo? Nabilanggo ka dahil kay Kristo, di ba? Ang sabi nga, partakers ka. Kumbaga, sa Tagalog, na, kumbaga, wala ko rin sa English. Nakasama mo si Kristo, maging sa mga paghihirap. Amen. So mga kapatid, ito yung pagkakataon natin para patunayan sa Panginoon, mahal talaga natin siya. Amen? Yan yun. Oh, bugbugin ka? Ay sige, bugbugin mo. Habang binubugbog ka, natutuwa ang Panginoon sa iyo. Di ba? Sa unang tingin mo, nananalo si Satanas. Pero sa kaduluduluhan, talo si Satanas. Amen. At ang nagwagi ang ating Panginoon. Amen. Dahil po sa Kapaskuhan, litong-lito na ang tao. Pag walang pera, lungkot na. Sino man mga may pera dyan? Ay, hindi naman. O, di ba? Lungkot na. Pero ako kahit walang pera, masaya pa din ako. Amen. Kasi, alam ko kasi, hindi pera ang pwedeng magpasaya sa tao. Wala pong nilikha ang pwedeng magpasaya sa tao. Tanging ang lumikha lamang ang makapagbibigay ng totoong kasiyahan sa atin. Amen! At dahil ang katotohanan sa Jesus ay nasa atin, kaya tayo masaya. May blessing man o wala. Amen? Diba? Litong-lito ang tao. Yung mga walang 13 month dahil walang mga trabaho. Ano talagang kami? Oh, diba? Totoo yun. Ako dati tuwan-tuwa kasi may 13 month. Oh. Ako naranasan ko yun, kaya alam ko kung ano yung feeling ng may 13 months. Masaya Diba? Pero, kumusta naman yung mga wala talaga? Wala trabaho. Naisip pa natin yun? Ako po, ngayon ko talagang naisip yun dahil nararanasan ko na. Walang pera. Amen? Oh. Pero totoo mga kapatid, may 13 month man o wala. Praise God ba din? Kasi ang 13 month, nawawala din yun. Kahit na may 14 at 15 month ka pa, ubos pa rin yun. The more na meron ka, the more naman ang gastos mo. O, di ba? Ano ba na? Okay, tama ba? Yes, wala. Malaking gastos! Pero ang tanong, sabi nga ng Panginoon ako'y nagutom, hindi na ako pinakain. Ako'y nauhaw. Lord naman, kailan ka namin nakita? Siyempre, hiyang-hiya naman kami sa'yo. Bakit kami kumakain, ikaw hindi? Pero ano sabi ng Panginoon? Kung ano, ang ginagawa ninyo sa inyong mga kapatid, ginagawa ninyo sa akin. Diba? So, isipan natin, huwag tayong makigulo, huwag tayong malito. Dahil tayo nasa katotohanan, panindigan natin ang katotohanan. Amen. Okay. So, nasa alabang ko. Okay. Verse 6 po. Who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. 7. But made himself of no reputation. So, ginawa po ng Panginoon, tinanggalan niya ang kanyang sarili ng kanyang reputasyon. Tayo po mga tao, mahirap na nga kami, wala pa ba akong reputasyon? O di ba? Ayaw natin ibaba yung ating pride. Di ba? Kasi merong kaugnayan ang reputasyon sa pride. Di ba? So kaya tayo ngayon, kaya tayo nag-aayos, kaya tayo nag-aaral para naman maging maganda ang ating reputasyon. Tama ba ako?
Pero ang Panginoon, siya na yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sinasamba ng mga anghel, pero nagpakababa para lamang danasin ang paghihirap mula sa kamay ng tao. Amen. Malapitan nyo, yan po yung Pasko. Yan po yung mensahe ng Pasko. Paghahambing sa dalawang magkaiba para makita natin ang tunay na pagkakaiba. Huwag tayong malito. Magkaiba talaga. Magkaiba yung nasa laman at nasa espiritu. Magkaiba sila. Ang tao ng mundo, after po sila sa nakikita ng kanilang mga mata, sa nararamdaman ng kanilang mga pakiramdam, sa naririnig ng kanilang mga tenga, sa naaamoy ng kanilang mga ilong. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi po tayo nakapatay doon. Dahil ang ating pong kasiyahan ay nasa katotohanan na si Jesus, hindi tayo kailanman iniwan at pinabayaan. Amen? Pasko man o hindi, nananatili ang Panginoon sa puso natin. Amen. So, the real message of Christmas is that Jesus Christ is God and He is Lord. So, eto na. If we just compress those verses together, we're talking about who God is. So, kung yung pong Philippians chapter 2, mula sa verse 5 hanggang 11, i-compress natin. Pag sinabing compress, ating pipigain. Amen. Pipigain natin mabuti. Diba? Pag piniga mo nga yung nyog, may makukuha ka. Kakatas yun, mga kapatid. Dito po, pag piniga natin ang salita ng Diyos, may makukuha tayo. Ano makukuha natin? Mas lalong malaking katotohanan. Amen. Na si Jesus ang tinutukoy doon at siya ay Diyos. Mula sa pasimula, siya ay Diyos at sa pagtatapos, siya ay naging Panginoon. Ano ang kaibahan ng Diyos at Panginoon? Ang Panginoon dapat ang sinusunod. Kaya nga Panginoon eh. Ang daming tao, ang daming Kristiyano, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng salitang Lord. Pag sinabing Lord, siya ang masusunod. Amen. Kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Dahil alam mo ang katotohanan, nasabi mo na ay lamang. Amen. At siya ang Panginoon, siya ang dapat nasusunod sa atin. That's the real message of Christmas. That Jesus Christ is God and He is Lord. Dahil siya Diyos, dapat siyang masunod. Amen. Pero bakit hindi siya nasusunod? Ano kaya? Ano kaya ang diferensya? Karunungan o hindi lang nalaman ng tao? Maaaring ipinangaral pero hindi naunawaan ang ipinangangaral. Kaya mahalaga na sa ating pong pakikinig, tingnan mo ang dami pong, kumbaga, kakalungkot. Kumbaga sa mais, siguro yung nagtanim, tawa ng tawa. Bugal-bugal eh. O, daming walang laman. Nakakalungkot. Sa bagay, doon natin mapapatunayan. At doon natin makikita ang katotohanan. Tama nga ang salita ng Diyos. By their mouth, they honor me, but their heart is far from me. Sabi ng Diyos. Patunayan po natin, gawin natin kung ano ang tama. Amen. Kaya pa ba natin? Kasi ako, mag-aantay pa ako hanggang mamayang hapon dito. Aantayin ko pa yung mga taga-Mulino. Dumating man sila, 3 man sila o 4, magtuturo ako. At kung ano ang kasiglahan ko ngayon, dapat ganun pa rin ang kasiglahan ko mamaya. Hayaan mo na yung sakit na yan. Titipilin niya, magsasawa yan. Amen. Kasi mahalaga na nabubuhay tayo para sa Panginoon. Yun ang dapat lagi natin isa-isip, mga kapatid. Ang buhay na meron ako, Diyos ang pinanggalingan. Kaya naman, dapat ipamuhay ko ang buhay na ito para sa Diyos na pinanggalingan ito. Amen. Okay, next part. Let's break down and see what we can extract from it. So tingnan daw natin, ikain natin mabuti, ano bang makukuha natin sa mga talatang ating binasa? Sapagkat naroon po sa talatang yon ang hiyas
ng bagong testament, ng bagong tipan. Ang ganda at ang lalim ay tunay nga po na hindi abot ng ating kaunawaan. And yet, to know and understand it is a necessary thing. So pagkamat hindi abot ng ating unawa, we cannot fully comprehend the depth and the beauty of the New Testament verses na ito. And yet, we have to know and understand. Kinakailangan po talaga glory. Pagkatapos po niyang mamatay, nung siya mabuhay na muli, siya po ay niluwalhati. So pag-aralan po natin at ating po talakayin ang 5 hakbang which we can walk. Yan. Number 1, wow, ganda. Meron ano ah. May mga dahon-dahon pa. Nakalimutan ko ng tawag yun ah, sa dahon na. Okay. He abandoned a sovereign position. So makikita po natin doon sa Philippians chapter 2 verses 5 to 11 na iniwan po ng ating Panginoon. He abandoned his sovereign position. So iniwan niya ang kanyang mataas na posisyon. Doon po sa verse 6, babasahin ko muli, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Napagamat siya ay nasaan yung Diyos. Yan. 6 lang muna. Yung 6. Yan. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So hindi niya talaga pinangalan. Hindi niya pinanghawakan ang maging kapantay ng Diyos. So ibig sabihin, bumaba siya. Nagpakababa. Pero hindi lang ang hulugan na wala na sa kanya ang pagiging Diyos. Bagamat siya'y nagkatawang tao, nasa kanya pa rin ang pagiging Diyos. Dahil hindi niya magagawa na makayanan yung hirap kung siya ay ordinaryong tao lamang. At hindi po sapat ang kanyang buhay kung siya ay tao lamang para pantubos sa lahat ng tao at sa kasalanan nito. Amen. Pansinin nyo, kung ang buhay lang natin ay ating ihahandog, alam nyo, hindi ka magiging manunubos eh. Magiging martyr ka lang. Parang si Rizal, di ba? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bayan, ang tawag sa kanya, martyr lang. Amen. Pero si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay para tayo mabuhay, siya ay naging tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen. So, his nature, his character, his attributes. So dito po, itong verse 6, dito po, ina-identify, kinikilala kung sino talaga si Jesus. Ang kanyang kalikasan, ang kanyang karakter, at ang kanyang mga katangian. An eternity before He came. Ano ba talaga siya bago siya pumarito? Amen. Sabi ng ibang mga tagapagturo, si Jesus daw ay ikalawang persona ng 3 personang Diyos. Hindi ba talaga ang kalagayan ni Jesus bago siya nagkatawang tao? Hindi. Ang tunay na kalagayan ni Jesus bago siya nagkatawang tao, siya ang salita ng Diyos. Amen. Yung salita ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga po, si Jesus Christ, siya po yung Creator. Dahil ang lahat ng bagay ay nalalang sa pamamagitan ng kanyang salita. Basahin mo sa Genesis, lahat, and God said, and God said, and God said, na magsalita ang Diyos, nangyari ang kanyang sinalita. So may kapangyarihan ang salita, sapagkat ang salita ay Diyos. Okay. He existed in the form of God. At the end, sa verse 5, a basic statement captures his essential nature. The word being denotes his nature, that which is inalienably and unchangeably true to him. So, ibig sabihin mga kapatid, totoo at hindi po nagbabagong katotohanan patungkol sa ating Panginoong Yesus. Siya po yung being. Na siya, bagamat Diyos,
ay hindi niya itinuring ang sariling maging kapantay ng Diyos. Kasi nga po, may layunin. Kinakailangan niya magkatawang tao. Tinuhubarin niya ang kanyang pagiging Diyos at isusuot niya ang kasuotang laman para masumpungan sa anyong tao. Sapagkat ang Diyos walang laman, ang tao may laman. Ibig sabihin pala, si Jesus Christ, 100% na tao, 100% din na Diyos. Kaya siya ang eksaktong nararapat para maging tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Alam niya ang nararamdaman ng tao at lalong alam niya kung ano ang nasa isip ng Diyos dahil siya ay Diyos at siya ay naging tao. Amen? Naintindihan ba natin mga kapatid? Hindi ka magiging tagapamagitan kung hindi mo alam ang kabilang partido. Di ba? Paano ka magiging tagapamagitan ng langgam at ng tao? Hindi mo alam kung ano nararamdaman ng langgam. Maliban na ikaw ay maging langgam. Amen. Kaya dito po, yan ang nangyari sa ating Panginoon. Okay. So, makibasa po natin. Matthew 1:23. Hindi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Yan. So, ang sabi po dyan, mga kapatid, that is why the Gospel of Matthew were instructed that his name Emmanuel. So dito po, ipinapakita po na sinasabi po ni Apostol Pablo na tayo po, kung babasahin natin ang Mateo 1:23, makikita po natin doon yung sinasabi nga po ng Gospel na ang That's why he said, doon po sa John chapter 8 verse 58, sinabi po ni Jesus ay ang ganito. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Yan. Bago pa ipanganak si Abraham, so nagsasalita po dyan si Jesus, ako na. So, kung malalim tayo mag-isip, mga taong nag-iisip na mabuti, hindi mo lang basta pinakinggan ang salita, dapat inintindi mo kung ano ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga pananalita. Bago pa si Abraham, ako na. Diba? So, kung meron tayong hindi naintindihan, dapat tayo mag-inom. Kasi ang mga alagad ni Jesus, sa tuwing nangangaral ang Panginoon at meron silang hindi gaanong naunawaan, pag alis ng mga tao, sekreto nila tinatanong ang ating Panginoon. Guro, ano po ba ang ibig sabihin sa iyong mga tinuran? Amen? So ipapaliwanag ng Panginoon. Kasi tandaan ninyo, si Jesus, kung mangaral ay patalinghaga. Doon lamang sa mga taong interesado, sila ang makakaunawa ng kanyang mga itinuturo. Amen. Kasi, lahat naman tayo, bawat ginagawa po natin, may purpose yun. Hindi naman gumagawa ka ng walang dahilan. Lahat may dahilan kung bakit ka nandito. Bakit ka nandito? Saan ba talaga ang purpose? Bakit tayo nagbihis? Ba tayo naligo? Ba tayo namasahe? Para ano? Para maglaro lang? Basta nakita mo ulit, basta okay na yan. Oo. Diba? Hindi. Naparito tayo para makinig sa salita ng Diyos at para matuto ng mga aral ng Diyos. So dito po, binuhubog tayo ng Panginoon sa katotohanan. Amen. So sinasabi po dito ni Jesus sa kanyang mga tinuturuan, bago pa si Abraham, ako na. Ako'y umiiral na. I exist before Abraham exists. Yan. So nandoon na. Nandoon na ako bago pa si Abraham ipinanganak. At doon po sa Hebrews chapter 1 verse 3, ano pong sabi? Hebrews 1:3. Makikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayong bilang anak, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng
kapangyarihan doon sa langit. Amen. Who being the brightness of His glory. Na siya, being the brightness. Yan. So siya daw po yung kaninningan ng kaluwalhatian at ang eksaktong imahe ng kanyang persona. Yan. And upholding all things. Hinahawakan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. When He had by Himself purged our sins, matapos po niyang linisin ang ating pong mga kasalanan, siya po'y naupo sa kanang kamay ng kataas-taasan. Payag ba kayo na makikita niyo si Jesus nakaupo sa kanang kamay? The right hand. Diba? So, may malalim na ibig sabihin ng right hand, mga kapatid. Kasi ang right hand, ibig sabihin ng kapangyarihan, power, majesty. Yan po ang ibig sabihin ng right hand. Sabi ko na lang, hindi left hand ang sinasabi ko. Ito, right hand. Okay. So, right hand. Nakaupo na si doon. Sapagkat siya nga po talaga ang nag-iisang Diyos na tinutukoy po ng Bible. Okay. So, at dito po, mababasa natin next. He emptied Himself. Pag sinabing empty, tinanggalan niya ang kanyang sarili ng laman. Means to pour out until it's all gone. Pag sabing empty, talagang pinataob. Kung ang isang tapayan ay may laman na tubig, pag pinataob po yun, natapon lahat ang tubig at walang natira sa sisilan. So ganyan po ang ating Panginoon. We might think, pwede natin isipin, na maging ang kanyang pagka-Diyos, iniwan niya. Hindi po. Pinanatili niya sa kanya ang pagiging Diyos. Sapagkat yun talaga siya. Yung kanya yung kalikasan. Yung kanyang essential. Being God. He emptied Himself of His glory. Ang tinanggalan ng Panginoon ay ang kanyang kaluwalhatian. Bakit kung nasabing tinanggal ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian? Mababasa natin. John 17:4, ano ang sabi ni Jesus? Doon siya nanalangin. Hinayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given to me. Dahil sabi ni Jesus, natapos ko na. Ibinigay ko na sa iyo ang, kumbaga, niluwalhati kita dito sa lupa. Kaya sabi ni Jesus, luwalhatiin mo rin ako. Gaya ng kaluwalhati ang meron ako nung ako ay kasama mo pa. Para pag nasa isbuhog, dalawa talaga sila, pastor, yari ka dyan. Kasama mo pa eh. Pero ako hindi ako natatakot. Alam ko yun eh. Yung bang salita mo sa kayo, magkahiwalay. Siyempre yung salita mo, kasama mo lagi. Kahit saan ka pumaroon, kasama mo ang salita mo. Tama ba? Kasi hindi nila malalaman kung anong nasa isip ko hanggat hindi ako nagsasalita. Hindi nila malalaman kung anong nararamdaman ko hanggat hindi ako nagsasalita. Kaya ang Diyos at ang salita lagi magkasama sapagkat sila ay iisa. Amen. Okay. Number 2. Kasi 5 po yung pag-aaralan natin. 5 hakbang. Okay, number 2. He accepted a slave place. So tinanggap ni Jesus ang lugar na kung saan siya po ay magiging alipin. Yung posisyon na alipin siya. Servant. Okay. So, okay pa nga pag-servant eh. Pero, sa isang malalim, sa Greek po kasi, ang ginagamit na salita doon ay doulos. Ibig sabihin ng doulos, slave. Magkaiba ang servant sa slave. Dapat marunong po tayo mag-distinguish
dapat marunong tayong umunawa. Ano ba ang kaibahan ng servant sa slave? Ang servant ay bayad, ang slave wala. Alipin ka eh. Binili ka. Kumbaga, binayaran ka ng amo mo, binili ka niya, kaya maglilingkod ka sa kanya. Pag servant, maaling inuupahan ka to serve. Diba? At ang sabi nga ng Panginoon, magbasa, Luke 22 verse 27, ang sabi niya, Sino ba ang higit na nakatataas? Ang nakatulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakatulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. ayan. For who is greater? He who sits at the table or he who serves? Sino ba talaga ang mas mataas? Yung ba mga nakuupo sa lamesa? O yung naglilingkod? O nagsisilbi para makakain yung mga nakaupo sa mesa? Kasi nyo ba mga kapatid? Sino ba yung mga nakaupo sa mesa? Siyempre, yung mga boss, mga amo, pinaglilingkuran nila. Dapat gusto tayo ng apron. Di ba? Ako, naglilingkod ako eh. Maglingkod tayo. And yet, sabi ni Jesus Christ, yet I am among you as the one who serves. At ang katotohanan, sabi ni Jesus, ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen. Bakit hindi nagkagawa yan ng mga pastor? Di ba? Sabi nila, hindi, naglilingkod ako. Tinuturuan ko sila. Ganyan lang ba talaga ang paglilingkod mo? Dapat sa lahat ng bagay, makita ang paglilingkod. Pag nagkakainan na ba, si pastor pa hina. Ano ba? Yung pastor ba nakaupo sa pinakamagandang upuan at dadalhin ng mga worker niya, Pastor, kain na po kayo. Oh, Pastor, meron pa nagmamasahe. Pastor, masakit pa ang katawan mo. Oh. Di ba? Ba, may kilala pa ako mga pastor na ganyan. May taga-masahe pa. Ayun ko lang. Lingkod ba talaga sila? Kaya nga, confusion. Nakukonfuse ng tao. Kailangan ipakita po natin ang kaliwanagan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Tayong lahat ay dapat maglingkuran sa isa't isa. Amen? Diba? Makikamot nga likod ko, kakamutin din naman kita. O diba? Ganun lang yun. Pag kinamot mo ang likod ko, kakamutin din kita. Yan ang ibig sabihin ng paglilingkuran sa isa't isa. Then, he came not to be served, but to serve. And how? By giving his life. Paano ba naglingkod ang ating Panginoon? Next power. Paano naglingkod si Jesus? By giving his life. Ibinigay niya ang buhay niya. Yung po yung kanyang paglilingkod, mga kapatid. Kaya po, habang tayo po'y binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para maglingkod, ibigay na po natin, itudo na natin ang ating ginagawa. Amen. Kung ikaw'y tagapagturo, mag-aral kang mabuti upang maituro mo yung pinaka-the best na ikaw mismo ay ngayon mo lang natutunan. Amen? Then, ibabahagi mo na sa kanila para marami na kayong natutunan. Sa totoo lang mga kapatid, hindi ko ugali yung recycle. Yung mga patagin na lang, i-recycle ko na lang ito, pwede ito. 10 taon na nakalipas, hindi na ito nila maaalala. O, di ba? Kailangan hanggat maaari, bago. Di ba masarap kumain ng bago? Pangit yung reheated. Di ba? Kakain ka na nila, bahaw pa. Nakailan na yan. Nakailang init na. Oh. So, si Kristo po, para mapatunayan niya siya naglikod, ibinigay ang kanyang buhay. He gladly submitted to the will of the Father. He serves us at the point of our deepest need. Siya naglingkod sa atin hanggang sa punto na tayo po'y naroon na sa pinakamalalim na punto na tayo'y nangangailangan sa buhay na ito. Amen. So mga kapatid, masarap maglingkod sa Diyos, sa totoo lang. Kahit hindi ka nila pasalamatan, alam mo sa sarili mo, nakikita ka ng Diyos.
Amen? Masarap maglingkod na yung walang nakakita sa'yo. Di ba? Kaya nga ako, ang aga ko dito lagi. Kaya masarap magtrabaho na walang nakakakita. So, totoo lang. Siguro, pagtatawanan nila ako. Sabi natin, pinakatin ng sabi, Pastor, bakit ka ba nagbawala? Bakit ka nagmamap? Gusto ko eh. Bakit? Ito lang. Sa gawain ito, hindi naman talaga to, kumbaga para sa akin, normal ko na itong ginagawa. Sa bahay ka, kinakamay ko pa yan. Kasi hindi ako, ayaw ko nang minamag talaga. Kasi pag map, hindi mo na siya rin malinis yun. Mas maganda kinakamay. Hands-on ba ka? O, diba? Hands-on. Kailangan makita mo, hihipon pa. Wala na, ang tinis pa dito malinis. Pero kung gagamit ka ng mga panlinis, wala. Ano po yun? Kaya nga mga kapatid, mag-ikot na tayo ng tapat sa ating Panginoon. Number 3. Number 3 steps, mga kapatid, he associated with simple people. So nakisama si Jesus sa mga taong makasalanan. Diba? Parang hindi dapat Banal, Diyos, nakisama sa mga makasalanan. Ang linis-linis mo, sasama ka sa mga marurumi. Kaya mga kapatid, anong nakikita nyo? Sa baling tataw ng inyong kaisipan. Napakalinis. Puting-puti damit mo. Ngayon, pupunta ka sa isang lugar kung saan maputi, marumi, may inis, basta madumi. Diba pag-uwi mo, dala mo yung mga dumi nila. Dala mo yung dumi nila. Pero ang hindi nila alam, dahil dala mo yung mga dumi nila, nabawasan sila ng dumi. Amen! Dahil nakapunta sa'yo. Sa pagparito ng Panginoon, siya'y napakalinis. Pero pag alis niya, dala niya lahat. Kasi Diyos siya eh. Makukuha niyang lahat. Tayo hindi. Tao lang tayo eh. Kaya, kunti lang ang madadala natin. Kung lang na nakadikit sa ating damit o nakadikit sa ating sapatos. Pero ang Panginoon, dala niya lahat. Ang kasalanan ng kanyang mga piniling anak. Hindi po kasalanan ng buong mundo ang kinuha ng Panginoon. Dahil kung ang kasalanan ng buong mundo ang kinuha ng Panginoon, di lahat ng tao sa buong mundo maliligtas. Doon lamang kasalanan ng kanyang mga pinili bago pa nilikha ang sanlibutan. Amen. Yun po yung katotohanan. Hindi lahat. Kaya yung John 3:16 na kailangan i-qualify at i-quantify, mga kapatid. Malamang hindi nila alam yung mga itinuturo nila. Pag sinabi sa libutan, buong mundo ba ang tinubos ng Panginoon? Hindi! Kundi ang tinubos nila yung kanya. Kaya kasi sinasabi ng Panginoon, my own people, inaari niyang kanyang bayan. So yung iba, hindi niya bayan. Kaya nga may kambing at tupa eh. Diba? So makikita niyo comparison. Yung kanya, mga tupa. Yung sa kabila, mga kambing. Kaya may kaliwa at kanan. Diba? So mga kapatid, pakibasa nga po. Teka, next pala. He was made in the likeness of men. Siya po ay nilikha na katulad ng tao. At siya nasumpungan in the appearance of men. He became human, a real man, 100% human, as 100% God. This is the mystery of incarnation. Yan daw po yung hiwaga ng pagkakatawang tao ni Kristo. Siya, bagamat Diyos, ay nasumpungan sa anyong tao. Kaya nga po, 100% siya ay tao at 100% siya ay Diyos. He is fully God and fully man. Then, basahin nga po natin itong Isaiah 53 verse 2 hanggang 3. Next na po. Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang hibul, parang ugat na natanim sa punong lupa. Walang katangian o kagandahang makatatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan.
Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng kapdi at hirap. Wala man lang kumansin sa kanya. Pinaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Diba? Araw ng Kapaskuhan, hindi man lamang sumagay sa isip ng mga tao ang diwa ng Pasko ay si Kristo. Dahil ang nasa isip nila lagi, masaya pag Pasko, may nagkabela, diba? May 13 month, may bagong damit, may bagong cellphone, lahat may bago, ako may regalo, lahat ganun po ang nasa isip ng tao. Wala sa kanila si Kristo. Kaya nga po, nung naparito ang ating Panginoon, wala naman nakakilala sa Kanya eh. Kasi talaga yung tagapagligtas. Dahil sabi nga po sa ating binasa sa Isaiah, sino maniniwala sa aming ibabalita? Siya ay walang anyo na dapat natin pansinin. Amen. Siya ay pangkaraniwan o hindi? Wala po. Oh. Okay na. Kaya mo na. Okay. Napamatay ka. Okay, wala. Sige na. Okay. So, kaya nga po, nobody knew that He was God by looking at Him. Pag tinignan mo si Jesus, hindi mo paniniwalaan, siya nga yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi mo yung trabaho niya. Karpentero. Kita ang mga bilhin. Diba? Sa mall, sa mga simbahan, may mga bilhin. Nativity. So, at pinalaki si Jesus ng kanyang nanay. Simpleng nanay. Hindi po siya maarteng nanay. Amen? Hindi maarteng nanay si Mary. Dalaga na eh. Diba? So, hindi niya alam kung paano alagaan yung anak niya. Oh. So, kumbaga nangangapang ina. Nangangapa pa siya. Then, yung tatay na tayo na tradesman, karpintero. Kaya nga, posible talaga na walang makakilala sa kanya. Kaya nga nung nagtuturo na siya, nagugulat, hindi pa yun yung anak ng karpintero. O, di ba? Bakit ganyan siya? Bakit ganyan siya katalino? So magugulat sila. Kaya nga mga kapatid, eto yung patutuo ng buhay natin. Tayo yung mga mangmang. Kung tayo tinitingnan ng mundo, tayo nga yung mga buwang pa eh. Kaya ang tawag nila, mga buwang again. Okay lang yan. Buwang again. Tawagin na nila kung ano gusto nilang tawag. Kulto, o ano pa man. Sige lang. Mahalaga yung buhay. Hindi nga sila kulto, pero kung ugali nila, kung ang kulto, kung mas malala pa sa kulto. Diba? Kung magmura, grabe. Kung sumigaw, alam niyo mga kapatid, hindi naman madadala sa sigaw eh. Ako lang ang sumisigaw dito kasi ayoko maghawak ng microphone. Siguro nga, kung malaki na itong simbahan natin, gagamit ko siguro ako ng microphone. Kasi mamamausap ko sa kasisigaw. Pero maganda kasi pag wala kang microphone eh, makakaikot ka. Kasi alam nyo, mga kapatid, ganun talaga ang mga Pentecostal eh. Magugulo kung mangaral. Hindi tayo nakatayo lang dito. Nagulit-tuloy sa pangaral. Ayaw pa magpulinas ng ulo. Sige lang. Ano, robot? Ano mga ganun? Siguro nga dahil tumatanda na sumasakit ng mga pa, kaya lakad doon ng lakad para hindi halata, no? Oh. Pero kung malaki lang nila ito, yung tablado natin, naku, gusto kong ikutin yun, mga kapatid. Masarap mangaral. Kasi sa pangangaral mo, hindi ka na nagbibigay sa kanila ng karunungan. Kumbaga, naipapakita mo pa sila sa kanila kung ano ang tinatamasa mong karunungan at kung ano ang napapala mo sa karunungan na meron ka. Amen? Kasi, aanin ko naman yung marunong ako kung hindi naman makikita sa buhay mo ang pagiging marunong mo. Diba? Marunong ba? Kunting maramdaman lang, pahinga na. So, ayaw ko muna nun. Kasi baka po, ano? Ha? Bakit? Pakita mo. Di ba may Diyos tayo? Nahihingi naman sa Diyos eh. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas para ako'y makatayo. Bigyan mo po ako ng boses para maisigaw ko ang katotohanan. From the top of my lungs. Di ba?
Hanggat buo pa yung baga natin, sumigaw tayo para sa Panginoon. Kaya nakasisigaw sa Panginoon, Kapay, hallelujah. Ganun ka na. Wala nang kwenta mga kapatid. Sayang. Kaya, Sister Marife, hindi tayo useless. Amen. Malaking totoo yan. Kasi, ini-invalidate lang naman ang kaawa yung katawan natin, pero yung utak natin, hindi niya kaya. Amen. Diba? Pwede mo isulat. O, babasahin ko lang ito. Pero laman ang utak ko, pinabasa ko. O, diba? Yung itinuturo mo, mismo galing sa Diyos na itinitindi sa iyo. Okay. Ako, pakitasan na ako ng oras. Number 4. He adopted a selfless costume. So, in-adopt ng Panginoon, kumbaga kinuha niya ang selfless, walang sariling postura o kaanyuan. Diba? Tayo mga kapatid, kaya tayo nagbibigis na mabuti para magkaroon tayo ng ng say naman. Kung maayos yung magdamit. Diba? Mga kahit mainit, naka-coat in tie. Naka-coat in tie. Tayo mga kapatid, alam nyo, pwede naman ako magsuot ng naka-long sleeve ako, pwede akong magsuot ng naka-necktie ako, pwede akong mag-Amerikana. Pag ako'y nasa Amerika, pag nag-i-snow na, baka may overcoat pa ako kasi hindi ko matatagalan ang lamig. Di ba? Alam niyo yung overcoat, yung mahaba, hanggang dito sa paa. So, kasi sobrang lamig. Pero sa Pilipinas, hindi na kailangan ko magsuot ng gano'n. Kung pwede nga lang, naka-t-shirt lang ako dito eh. Dahil nakakaya rin sa inyo. Kasi wala kaya itong damit, hindi nga ng polo na. O gano'n. Meron pa naman mga damit at marami pa. So mga kapatid, eto yun. He humbled himself by becoming obedient to the point of death. So ang pagpapakumbabang totoo, mga kapatid, ay ang pagiging masunurin natin. Ang tunay na nagpapakumbaba, yung sinusunod ang Diyos. O sinusunod yung nakatataas sa atin. Kung tayo mga empleyado, sundin natin yung mga boss natin kahit wala sila. Dahil alam natin na baka may CCTV doon sa workplace natin, eh kung wala si boss, tayo ay wala. Okay lang. Papetek-petek. Diba? Pero hindi mo alam, nakikita ka pala, tingnan mo eh, no? Bala ko sana bigyan niya ng bonus, kaso petik-petik pala ha. Okay, wala kang bonus. Oh. Di ba si Santa Claus, yung mga kanta ng bata, di ba? You better not pout, you better not cry, because Santa Claus is coming to town. He knows when you're sleeping. Ano yun? Si Santa Claus ba, Diyos? Alam niya na natutulog ka na? Diba? Kaya malilito ang tao talaga eh. Kaya ang palingin nila kay Santa Claus, Diyos. Merong isang, minister sa Amerika. Sa kanyang pangaral, sinabi niya, si Santa Claus, the man in the red suit is God. Diyos daw. Kasi alam niya kung anong ginagawa mo. Alam niya kung kailan ka bumabangon, alam niya kung lahat. Oh, diba? Kinakanta ko rin nung araw. Diba? Santa Claus is coming to town. Wala naman tayo Santa Claus eh. Diba? Kayo ba naniniwala? O dati na paniwala? Yes. Ako din, dati na paniwala. Pero nahuli ko sila. Nahuli ko sila. Hindi ako natulog. Sabi, matulog ka na anak. 25 na. Magkagay kayo ng medyas. Naglagay din kami. Tapos, nakita ko si nanay. Naglalagay ng mga pesa. Oh, huli ka! Huwag kang maingay sa mga kapatid mo. O sige, hayaan ko na lang. Pero nahuli ko talaga. Sila. Di ba? Pinaniwala tayo, kaya tayo gulong-gulo. Kaya sabihin natin ng totoo, mga kapatid. So, eto pa. Pakibasa po. John 18:37. Kung ganoon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus,
bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Amen. So maliwanag yan na sa pagparito ng ating Panginoon, hinubad niya yung kanyang pagkahari. Kaya nga si Pilato mismo, hindi siya nakilala na siya ay hari. Amen. Kaya ang tanong ni Pilato, ano ang katotohanan? What is truth? Sabi niya. Sabi niya, kaya ako naparito para patutuhanan, para patutuhanan ang katotohanan. To be a witness to the truth. Amen. Para saksihan kung ano ang katotohanan. So, ang katotohanan mga kapatid, si Jesus ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. He stooped all the way to die for our sin. Pag sinabing stoop, S-T-O-O-P, E-D, dahil past tense, ibig sabihin nun, yumuko. So, si Jesus, simbolo po ng pagpapakumbaba, patuloy tayo yumuko. Amen. Hindi, pag pinapagalitan ka rin, nakikinig ka po sa nagpapagalsa. Baka ganun pa yung kilay mo. Dapat pag pinapagalitan ka, ano lang. Diba? Kasi yung pagyuko natin, simbolo po yun ng pagpapakumbaba. Tandaan natin ang sabi, ang nagpapakumbaba, itinataas ng ating Panginoon. Magpakumbaba tayo. Amen. Huwag nating hangarin na maging sikat. Okay na hindi tayo sikat, na hindi tayo pinapansin. Si Jesus man, nung siya pumarito, hindi rin naman siya pinapansin. Amen. At hindi siya kinilala. Number 5, He ascended as Supreme Lord. So sa kanya pong pagkabuhay muli, siya po'y umakyat bilang pinakamataas na Panginoon. Dahil sabi nga po ni Jesus, for this reason. Yeah. For this reason, and by this season. Diba? Ang dahilan ng Kapaskuhan ay upang ating malaman ang kadahilanan ng pagparito ng ating Panginoon. The reason of His submission, the reason of His humiliation, the reason of His obedience to death, even death on the cross, because He perfectly obeyed the Father and accomplished redemption. God highly exalted Him, giving Him the name which is above every name. So pansinin ninyo, kapag kayo nagpapakumbaba, bibigyan tayo ng Diyos ng pangalan na iba sa pangalan natin. Kasi kay Jesus, ibinigay ang pangalan higit na mas mataas kaysa sa lahat ng pangalan. Kapag tayo po ay naglingkod sa Diyos, ang pangalan mo hindi mawawala. Sina Pedro, si Pablo, hanggang ngayon, may 2,000 taon na nakakaraan, binabanggit pa rin. At napakarami pong mga hindi kilala na mga naglingkod sa Diyos, hindi kilala. Pero alam ng Diyos at kilala niya kung sino sila. Mga kapatid, sa ating pong conclusion, Amen. Jesus is our pattern for us to follow. So si Jesus po, ang isang halimbawa para ating sundan. If we humble ourselves, we will be exalted. Kapag tayo nagpakababa, tayo tataas mga kapatid. We thank God for this great grace. We rejoice in it, we celebrate it, and with grateful heart. Mga kapatid, eto na. Dahil nga po tayo ay magdiriwang ng Kapaskuhan. Nawa mga kapatid kung ano yung mga aral natin po natutunan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Na sinasabi nga po tayo magpakababa, tayo ay magkaroon ng mapagpakubabang kalooban at sa takdang panahon, itataas na tayo. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo bilang mga anak niya ay patuloy na binabahagian niya ng mga katotohanan upang atin namang lakaran at sa ating paglakad, pangalan ni Jesus ang siyang mapapapulit. Ito ba yung tayo?